Vaccine Day ng aming baby Yael at ito nga ang mga kaganapan bago sumama ang aming mga pakiramdam. At thank you Lord at magaling na kaming dalawa. Hi guys! Magandang araw! For today's vlog ay samahan nyo naman kami sa Vaccine Day ni Baby Yael. Ngayong araw kasi ang schedule niya para sa kanyang vaccine na tinuturok tuwing ika-9 na buwan ng isang baby. Ito nga yung vaccine for measles. Tapos yung kasabay naman nito ay ang booster para naman sa polio. Tapos nung araw na ito nga ay binigyan din siya ng vitamin A. Pagpasok nga ni Daddy sa trabaho ay nagsimula na din ako na maglinis ng konti dito sa bahay bago ako maligo. At hindi pa nga ako nakakatapos ay nagising naman na agad si Yael. Pero mabuti na rin at maaga siyang nagising ng panahon na iyan. Naaawa kasi ako sa kanya kapag ginigising ko siya, lalo na nga at nakikita ko na masarap ang kanyang tulog. Habang pinapadede ko nga siya ay tiniklop at inayos ko muna itong aming higaan. Hinanda ko na nga din ang kanyang mga gamit na dadalhin namin pagbaba ng kwarto. Katulad na lamang ng mga diapers at mga damit na kanyang gagamitin sa buong maghapon. Ayaw ko nga din ang pabalik-balik ako dito sa taas. May mga panahon kasi na kailangan kong magmadali. Katulad na lamang nung nangyari sa akin nung nakaraan. Sa akin ngang pagmamadali ay naaksidente pa ako sa hagdan. Halos buong araw nga na hindi ako nakalakad noon. Tapos ilang araw din na papilay-pilay. Kaya kailangan talaga na magdoble ingat lalo na nga at meron akong alaga. Ganito na nga yung routine ko araw-araw bago kami bumabang dalawa ni Baby. Tapos habang nagagayak nga ako ay nanonood lang sa akin si Yael. Pero minsan ay sadyang marunong na siyang mangialam sa aking ginagawa. Medyo makulit na rin kasi siya. At gusto nga niya kung ano yung kanyang makita ay kanyang kukuhain. Bukod nga sa mga ito ay niredy ko naman ang aming mga dadalhin sa paglabas. At ang pinaka-importante sa lahat ay ito nga ang kanyang baby book. Andito kasi lahat ng records niya. Simula nga nung newborn si Yael ay sa center lang namin siya pinapaturukan. Dinadala lamang namin si Baby sa kanyang pedya. Halimbawa na lang kapag may monthly check-up o kaya naman ay sumasama ang kanyang pakiramdam. Practical na rin syempre. Libre lang kasi ang vaccine sa center compare nga sa mga hospital talaga. Sabi nga namin ni Daddy ay papaturukan na lamang namin si Yael ng mga vaccine na wala sa center katulad na lamang ng mga flu vaccine. Yung mga ganong vaccine kasi ay kailangan talagang paglaanan. Kapag ganitong turok nga ni Baby ay hindi mawawala sa akin itong product ng Tiny Bags. Ito nga yung aftershots nila. Sobrang effective talaga nito kay Baby. Ina-apply ko lang ito sa paligid ng turok sa kanya. After ko ngang igayak ang mga kailangan ay kinuhaan ko na muna si Baby ng temperature. Ganito nga din ang aking ginagawa bago ang kanyang vaccine kasi alam ko na possible magkaroon siya ng senat after. Pagbaba nga namin ay inihanda ko na din ang gatas na aking dadalhin. Dinalawa ko na nga para sure. Isang beses kasi ay naranasan namin na mahaba ang pila at medyo natagalan nga kami. Ewan ko ba kapag ganitong aalis kami ni Baby Yael parang gusto ko nang dalhin yung buong kwarto namin. Charis. Pakiramdam ko kasi ay kailangan lahat. Sabi nga ng ate ko na madalas kong nakakasama pag nagpapaturok, palagi daw ang dami naming dala. Tuwing Miyerkules nga ang schedule ng turok dito sa aming center kaya hindi ako nasasamahan ni Daddy. Mabuti na nga lang at naisisingit ng ate ko na samahan kami ni Baby. Sa tunay kasi ay takot ako kapag ka mag-isa lang sa mga ganap na ganito. Kapag kasi tinuturukan si Yael ay hindi ko maintindihan ang aking pakiramdam. Feeling ko kasi ay mauuna pa akong umiyak kay Baby. Tapos parang gusto kong awayin yung nagtuturok sa kanya. Grabe kasi ang iniiyak ni Yael kapag ka tinuturukan. Minsan nga ay umiihit pa siya. Kung pwede nga lang na ako na lamang ang makaramdam ng sakit. Tanda ko nga nung newborn siya tapos kailangan niyang matest ang dugo. Tapos ako yung kasama niya sa loob nung time na kinukuhaan siya. Ay hindi ko nga napigilan yung sarili kong umiyak pagkatapos. Kasi sobra talaga yung iniyak niya habang kinukuhaan. Wala naman akong magagawa at para din yan kay Baby at pinagdadaanan naman ng lahat iyon. Tapos ko na ngang ihanda lahat at liguan si Yael ng mga oras na iyan. Habang hinihintay nga namin si ate ay nilibang ko muna si Baby at medyo inaantok na siya. Ay baka nga makatulog pa. Tawa-tawa pa nga ang bata. Wala siyang idea na maya-maya lamang ay iiyak na siya. Aba ay sobrang saya pa nga niya nang dumating si ate. Akala niya ata ay gagalala ang kami. Hindi na nga ako nakapag-video habang tinuturukan si Baby sa center. Wala kasing pila at pagdating namin si Yael na agad. Fast forward
afterward ay nakauwi na nga kami dito sa bahay. Pagdating nga namin ay nilagyan ko na agad siya nitong aftershot para hindi na mamaga ang kanyang turok. Nagulat pa nga ako at sa braso pala ang turok ng vaccine para sa measles. Kaya grabe ang pinagwala ni baby habang tinuturukan. Mabuti na nga lang at masigla pa rin siya na igagalaw niya pa ang kanyang braso at paa. At ayun lang po ngayong araw. Salamat ho!